Ako talaga, alam mo kasi I'm very close and I know the girls very well and I'll always say that I'm for the path of peace. No, I think kaya mahirap para sa atin magsalita dito because we both have people in the industry know Claudine and Angelica very well, di ba? They're both well-respected artists in the industry. So I will always hope that until today, and I stand firm by saying na sana magkausap sila at sana maging maayos na to. In private. Siguro. Yes, At of in a course. conflict that's very emotional, importante na nakikinig tayo sa mga facts. Yes. Hindi ba? And that's what we're trying to present here on The Buzz. Yes, Christina, you wanted to say something. No, I think, I agree with what you said. It's all about peace in the end, Try to live at peace with everybody if you can. But, of course, maganda rin na The Buzz showed both sides. Or, well, I we was have a about to part say, two. but why are we doing this? I mean, it's intriga. This is part of the brand. Hindi, pero yung part 2, medyo mas malala pa dun sa part 1. Okay, dahil, you want to say something, Tony? Hindi, di ba? Dito kasi sa Kumakapit ako industriya natin, negative or positive na issue, talagang it's entertainment for everyone. Di ba? Yun lang ang sad So part while sa it is atin. being done, sana hindi katotohanan ang maging casualty. Yes. Hindi ba? So that's what we try to do here on The Buzz. Mga kaibigan, katulad ng sinasabi ni Christina kanina, ni Casey, here is the second part of the story. Ito naman po ang versyon ni Angelica. Am I right? This is a version of Angelica Panganiban. Panuurin po natin ito. Kanina ang mga testimonya ni Claudine Barreto at ngayon ang akusado, Angelica Panganiban. Sa gitna ng iringan sa pagitan ni Claudine at Angelica, sunod-sunod na akusasyon at mabibigat na salita ang lumabas mula kay Claudine. Ang panimulang akusasyon, ang pagiging traidor na kaibigan raw ni Angelica. Ayon sa higit 20 maaanghang na Twitter post ni Claudine noong Agosto. Ito ay kaugnay sa sunod-sunod na akusasyon ni Claudine. Una, ang paratang ni Claudine na nagkakalat daw si Angelica ng chismis na may extramarital affair si Claudine kay Martin Castro. Taliwas dito ang bersyon ng mismong asawa ni Martin na si Chris Castro. Sa kwento nito sa PEP, sinabi niyang mismong kay Claudine lang niya narinig ang nasabing balita. Sinabi pa raw ni Chris kay Claudine na hindi pa nila ito dapat pag-aksayahan ng panahon dahil sigurado rin daw si Chris na walang bawal na relasyong namamagitan kina Claudine at sa asawa niyang si Martin. At kung totoo man daw na may kumakalat na ganitong balita, tulad ng sinabi ni Claudine, hindi na raw ito mahalaga. Hindi rin daw niya alam kung saan nagmula ang mga ito o kung kay Claudine nga lang ba nagmula ang chismis. Ikalawa, ang July dinner story, kung saan ayon kay Claudine, may espesyal na imbitasyon daw sila ng pamilya Castro dahil gusto raw makita si Claudine ng ina ni Martin. Ngunit hindi ayon kay Chris, para daw sa lahat ng kanilang kaibigan ang nasabing dinner, taliwas sa lumabas na kwento. Ikatlo, bersyon ni Claudine ang padabog-dabog na pagkilos ni Angelica. Ayon kay Chris, tahimik lang daw na dumating si Angelica kasama si Derek. Hindi lang raw ito palakibo dahil hindi raw kilala ni Angelica ang lahat ng naroroon. Malayo rin sa kwento ni Claudine, palangiti pa nga raw noon si Angelica. Ikaapat, sa kwento ni Claudine na pagbabalita ni Angelica sa mga bisita ng pagbibigay ng regalo ni Gretchen Barreto kay Derek. Paglalahad naman ni Chris, nasa tabi lang daw ni Derek si Angelica sa buong gabing iyon ni hindi raw ito nakipag-usap sa iba. Pagtukoy pa ni Chris kay Angelica, she's very shy, very quiet, very honest. At noong gabing iyon, si Claudine pa raw ang mas palakwento. Dating pa raw ni Claudine ayon kay Chris, gusto raw nitong iparamdam ang presence niya sa lahat. Magkakasama rin daw sila noong gabing iyon sa iisang dining room at siguradong maririnig nila kung magkukwento ng ganoon si Angelica. Pero hindi raw niya naringgan ni minsan na nagsalita si Angelica tungkol kay Gretchen. At maging si Gretchen, hindi naniniwalang magsasalita si Angelica ng mga masasamang bagay tungkol sa kanya. At wala pa raw ni isang tao sa showbiz na naringgan niyang nagsabing sinungaling si Angelica. Ikalima, ang di umano'y intensyon ni Angelica na wasakin ang pagkakaibigan ni Derek at Martin. Ipinagkakalat pa di umano ni Angelica na adik si Martin. Pero ayon kay Chris, marami nang pinagdaanan sina Derek at ang kanyang asawa. Matagal na rin daw magkaibigan ang dalawa at hindi raw gigitna si Angelica sa pagkakaibigang ito. Mas matagal na rin daw nilang kilala si Angelica kaysa kay Claudine at wala naman daw silang naging di pagkakaintindihan nito mula sa simula. Ang pagkakaugnay naman ng salitang adik sa kanyang asawa, labis na ikinagalit ni Chris. Wala raw itong katotohanan at below the belt na raw ito. Sa pangkalahatan, ayon kay Chris,
Ilang buwan pa lang nakikilala ni na Chris at Martin si Claudine. Pero simula nang dumating si Claudine sa buhay nila, malaki na raw ang pinagbago ng kanilang dating tahimik na buhay. Nang tanungin si Chris kung may pagsisisi ba siya na napalapit siya kay Claudine, ito ang kanyang naging sagot. Yeah, I guess. I don't need that noise in my life. Para kay Chris, maaaring nadamay lang ang asawa niya sa issue dahil sa pagiging mabait at accommodating friend nito. Sabi pa ni Chris, and we quote, maybe he gave Claudine the wrong impression that he's too available. At higanting pasabog ni Chris, may mga pagkakataon pa raw na si Claudine mismo ang tumatawag sa kanyang asawa 30 beses sa loob ng isang araw. Sa lahat ng ito, nananatiling tahimik si Angelica. Bagay na nauna nang ipinaliwanag ng puno ng Star Magic na si Mr. Johnny Manahan o Mr. M. Ayon sa kanya, kaya hindi ginagawa ni Angelica na depensahan ang kanyang sarili laban sa mga akusasyon ni Claudine dahil makakasira sa career ni Claudine ang mga maaari niyang bitawang salita. Subalit sa kabila ng pananahimik ni Angelica, lumabas sa demand letter na ginawa ng kanyang abogadong si Attorney Joji Alonso na ilang pagbabanta na rin ang ginawa ni Claudine laban sa batang aktres. Base sa sulat, August 8 noong tumawag si Claudine kay Angelica, nagbanta raw ito kay Angelica gamit ang mga salitang papatayin kita, wawasakin ko mukha mo, you don't deserve to live. Suntukan tayo ngayon na. Ganito rin daw ang naging banta ni Claudine kay Angelica na ipinarating niya sa pamamagitan ng Star Magic Head na si Miss Mariol Alberto. Ang sabi raw ni Claudine dito, and we quote, wawasakin ko ang mukha niya pag nagkita kami, tita. May tuturing daw na grave threat ang mga binitawang salita ni Claudine, bagay na may kaukulang parusa sa batas. Nakasaad din sa demand letter na walang ginawa si Angelica alinman sa mga akusasyong binibintang ni Claudine sa kanya. Wala rin ito di umanong ginawang kahit na anong makakasira kay Claudine at sa kanyang pamilya. Sa kabilang banda, mismo ang reputasyon pa raw ni Angelica ang napapasama sa mata ng publiko dahil sa mga walang basihang akusasyon ni Claudine. Kaugnay nito, nagbigay ang kampo ni Angelica ng 7 araw para bawiin ni Claudine ang mga libelous at slander statements niya di umano laban kay Angelica. Isang official statement din ang ipinadala ng abogado ni Martin Castro na si Attorney Sonia Benemerito Castillo. Ayon dito, ikinalulungkot ni Martin ang kontrobersiya sa pagitan ni Claudine at Angelica. Umaasa rin itong magkakaayos ang dalawa sa pribado at maayos na paraan. Labis na rin daw naapektuhan ang kanyang reputasyon dahil sa issue. At nilinaw na rin daw ng kanyang asawa na walang katotohanan ng balitang may namamagitan sa kanila ni Claudine. Umapila rin si Martin sa media na alamin muna ang katotohanan sa likod ng mga issue bago ito ilabas sa publiko. At pahabol pang mensahe ng abogado ni Angelica. Sa tamang panahon, malinaw daw na makikita ng lahat na sa masalimuot na kontrobersiyang ito, si Angelica Panganiban ang totoong biktima. Kapag ang censor!